Ano ho bang reaksyon po ninyo muna doon sa pagkakasuspende nitong si Congressman Kiko Barzaga? Kaugnay nga po doon sa mga post niya, ang sabi, ang dahilan ay tinuturing po itong disorderly behavior ng Kamara. Ano ho ba ang inyong masasabi? Siyempre nadidismaya tayo, no. In the past several weeks nakasama natin si Congressman Kiko sa Manila at dito sa Mindanao sa pag-ikot niya, no. Kiko, Congressman Kiko Barzaga ay isang matapang na lawmaker natin, ano. Siya po ay nag-observe lang at sinasabi niya yung kanyang naobserbahan na corruption sa government at yun, matapang siyang sinasabi yung kanyang nakikita. And yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi makakabuti sa ating demokrasya. Kasi yung mga dissent, no, yung kasalungat sa administration na pananaw at yung mga expose na ginagawa niya ay parang they're threatening him, no, or threatening anyone na maging critical, no, sa ating gobyerno. And nasa demokrasya naman yan na kapag may mga yeah, as mentioned, we have the freedom of speech, no, and no one should stop us from doing it kasi hindi naman siya violent, hindi naman, wala naman siyang nilalabag na batas, no. Kung ethical lang pinag-uusapan, I'm sure marami pang mga ibang issues na mas dapat yun ang sinususpend nila. Opo. So paano po yung tinitingnan ito ngayon, Direktor? Magkakaroon ho ba ng chilling effect, kumbaga, dahil kung ano yung ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga ay dapat hindi yun maging example sa iba pang mga kongresista, kumbaga. Ano bang tingin mo pagdating po dyan sa issue na yan? Well, historically, ang human, no, ang human nature, ang tao ay hindi takot, no. The more mo siyang pinagbabawalan, the more mo siyang sinusuppress, ay lalong lumalakas yan, no. Nalaman ko nga sa yung congressman namin sa Davao, si Congressman Sid Ungab, hindi lang niya naabutan yung botohan, pero siya mismo ay boboto din siya ng no, no, na hindi i-suspend si Congressman Kiko Barzaga. So ang ibig sabihin, this will be a jumping board, no, parang mas mapapabilis yung interest ng mga tao, mas makikita ng taong bayan na may mali sa sistema natin ngayon. May mali sa mga taong na nag-governs, no, na hirap mag-Tagalog. Na it's hard for everyone to just close their eyes, no, na klarong-klaro na, no, na bakit hindi nila i-focus doon sa issue na sinasabi ni Congressman Barzaga doon sa corruption, doon sa expose ni former Congressman Saldico, no, yung issue about sa drug addiction ng presidente, no, nung insertions, bicameral insertions, and all other things, no. So parang ang lumalabas, no, nandoon ang sinusuppress nila ay yung mga simpleng mga topic, no. Parang they just try to divert the attention of the public, no, on small things. And in fact, doon sa mga na-meet ko, no, in the past several weeks, parang mas lalong tuloy-tuloy itong mga rally, no. Tuloy-tuloy itong mga protesta, hindi lang sa Luneta, hindi lang sa Liwasan ng Bonifacio or even sa EDSA Shrine or EDSA Monument, kung hindi mismo sa Kongreso, no. May mga supporters si Congressman Kiko, they will really go to the streets, go to sa labas ng Congress at magprotesta. So ibig sabihin, nag-backlash, no? It has a negative effect, chilling effect, not in their favor, not in the favor of the congressman that suspended him, but in the favor of Congressman Kiko. Kasi alam mo naman po natin sa atin mga Pilipino, kung sino yung underdog, kung sino yung inaapi,
mas doon po kumakampi yung taong bayan. Opo. So sa tingin po ninyo, dapat magtutuloy-tuloy lang at huwag magpapapigil itong si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang paglalabas ng kanyang mga saloobin laban sa gobyerno ito, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pagkakilala ko kay Kiko, matapang yan, ano? Taga Cavite yan, no? Caviteño. And katipunero yan. Yung lolo niya, isa sa mga magigiting na kasama ni Andres Bonifacio nung 1800s, no? Yung panahon ng revolusyon. So, I think mas lalong tumatapang si Congressman Kiko sa nangyari. And tuloy-tuloy niya yan, no? And in fact, sinasabi din niya, he's not afraid. He's not afraid of any consequences sa ginagawa niya. Makulong siya, mapatay siya. Wala siyang kinakatakutan. And that's a very good sign of a young generation, no? A millennial na nagvo-voice out, no? Na hindi lang sa social media, and in fact, he really goes down sa communities, na kinakausap yung mga taong bayan, kinakausap yung mga different groups. And talagang pinapakita niya na it's about time that we save our nation. Kasi kung yun naman din ang inisip natin, if we will not do anything now, our future generation will suffer. Yan yung laging sinasabi niya sa amin. Opo. At syempre, bilang isang Pilipino, bilang isang public servant din, at bilang isang Muslim, bilang isang peace advocate, nakikita po ninyo ang marami pong mga kongresista po natin, mas matindi pa yung ginagawa kumpara mo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Sa tingin mo, kung sino bang dapat yung dapat na parusahan o isuspende? Ito bang nagpapahayag, naglalabas ng nagsaloobin laban sa gobyerno, o yung mga nababanggit, nasasangkot dito sa maanumalyang mga flood control projects o sa iba pang mga issue ng korupsyon, Direktor? Siyempre, no, doon tayo sa yun, mga nababanggit, no. Yun ang kailangang iimbestigahan, yun ang kailangan idaan sa review ng Ethics Committee ng Kongreso. Kasi klarong-klaro naman, ano, dapat yun yung bigyan ng accountability dahil sa mga accusations against them. Kung titingnan mo, parang ang lumalabas is napikon lang yung Kongreso, kaya nila sinuspend si Congressman Kiko Barzaga. And we're fortunate na merong mga kasama niya sa Kongreso na they stood up, no? And they voted no. And tulad ni Congressman Leviste, no, yung mga kasama niya, na sinabi nila yung kanilang saloobin na mali yung ginawa ng mga kasamahan nila. So, kung titingnan natin, hindi lang suspension actually noon sa mga nabanggit na kasali sa flood control projects, no? Yung mga ghost projects na yan, kung hindi, talagang idaan sila sa proper investigation and Committee on Ethics, no? So should look into it. Should find ways na yung mga ganong klaseng mga ginagawa ng mga kasamahan nila ay hindi na mauulit pa sa Kongreso.